Sino lang bang hindi nanggigigil sa alpot nga si Dagul? Lahat naman ang gigigil sa kanya. Bobo lang talaga ang nakikipagchika-chika na sa alpotology, katulad ng isang bakla nga taga Iloilo, ewan ko kung anong pangalan, isang bakulaw man nga bakla. Papicture ng papicture kay kay Jamango. Do mga buki, kamo bala sa Iloilo, bilat sing Iloy nyo. Amo na ng paglapastangan sang alpot nga Dagul nga bilat sing Iloy kay Rabia. Sang 2020 may isa kaagi nga napapilada. Papilada alpot! Empol kung sino na ngalan sang bilat sing Iloy nga agi makilalaan ko lang ngalan mo manda ka sakon. Wala ka mo dignidad. Mga wala ka mo honor. Pagkatapos kininsulto sang iho di puta ang alpot nga 3 inches ang height. Ang unano nga bigaon nga karatutay nga burikat. Ininsulto bilat sing Iloy ang aton nga one and only Miss Universe. Nga si Rabia, ang mga iyo di puta, among gimiga-miga sa mga bilat sing Iloy. Ang dapat, ang gainsulto sa aton nga mga Miss Universe, ginasapute. Why gina-welcome? Bilat sing Iloy. Dapat tani kadalabay iyo di puta sa kadalabay tani bilat sing Iloy sa inyo nga mga kalanan, ginaduplaan nyo. May isa kagi nga itsura sang bilat sing Iloy nga daw hippopotamus. Amuma man sasakwan, amuma ang bilat sing Iloy sa baho putay nga naginsulto sa amon nga rayna. Mga wala kamo pulos nga mga alpot, nakalimutan ko lang kasi itapik to eh. Nabisi kasi ako sa iba ko nga topic, pero balikan takapot manda ka sakon. Balikan taka. Kalkalon ko muna ang pagka-adiktos mong bilat sing Iloy kang malaway kang libat kang gaamo ng mata mo, gaamo ka na libitikos ka nga pagkaagi kang sip-sip ka. Mga uhaw ang mga iho di putal, mga buki, manol. Grabe ang insulto kay Rabia pag-join sang Miss Universe bilat sing Iloy ni sang alpot. Nga bata bilat sing Iloy sang talimbabaga nga labandira. Ang biga-bigaon nyo di puta nga ang itsura iras. Gindunot-dunot si Rabia sa insulto, dira una sa una-una ginaway. Ang alpot nga Dagol. Painsultuhon sa kay Rabia bilat sing Iloy, do akala mo ang height sang bigaon niya 6'7". Insultuhin niya si Rabia nga napakaganda bilat sing Iloy nga crossbred. Tapos insultuhon sang alpot nga kulunatnet. Insultuhon lang sang iyo di puta, way gani kaagim yus ang bilat sing Iloy sa kwan, si Paktakraw. Kahit na lang si Paktakraw ang bilat sing Iloy mo, hindi ka naging muse. Tapos bigin lapastangan sang malaway na lay. Kahit ginrito, kay ka ng bilat sing Iloy mo, hindi magno kaplog mangkaw. Simulat sa Paul ang nanay nga nagpalaki sa iyo, nga hindi mo naman totoo nga nanay, isang pukasyel. Ngayon ko nga lang nalaman meron pala siya sang video nga nagsasabi siya nga the difference between us daw ano tong sabi sang bilat sing Iloy. Ang pinsan ko pa kagabi ang nagbalita sa akin, nga matagal na February pa yon. The difference between us daw, kaya hindi siya daw nanlalait sa mga labandira, dai, wag kang plastic. Ang bilat sing Iloy mo, sabi sa mga Medina mo nga mga timbang mo, mga house help, hindi mo ginasahudan, tapos ang kinakain mo, ang kaspa mo, ginaganon mong kaspa mo, tapos ginakain mo. Nilalayasan ka sang mga nani, sang anak mong bading nga gaamo man na ang kwan libitikos man. Nilalayasan ka kasi hindi mo man ginapalamon, once a day lang. Ang pinapakain mo bilat sing Iloy, pagkatapos hangin lang ang ulam. Ang bisyosa, gusto niya kuhanin ang gusto niya kuhanin ang simpatya sa mga labandira when I say that you are a help. When I say that you are a house help or you are a domestic helper, that is not an insult, that is a description. Alang nga naman mag-adjust ko bilat sing Iloy, i-address kita, madam. If I was a cashier, if I was a sales lady in a certain mall and then you came there and I didn't know what kind of job you hold, I am obliged to address you properly as ma'am and sir, whatever is the status of your life. Kahit ikaw, janitor, nakapaa ka lang da, gunit, gisi ang damit mo. Kung ako ay nasa frontliner ng isang McDonald's, Jollibee, I have to address you properly, ma'am, sir. Pero dito sa social media, bilat sing Iloy, pag nakita ko may basher ko, tapos ang iyo di puta, hindi niya malang malift up ang kanyang life, with a lesser education than I am, and financially struggling, hindi nga niya
Hindi nga niya mapalamon ang mga anak niya sa Pilipinas ang maayos, tapos umaga pa lang, nagabukbok na ang bilat sing iloyas ang ahos, tapos mainsulto sa sakin. Tapos ang dapat ko gagawin, sasabihin ko lang, ay kalulu, uy, kawawa naman. Hindi ko papatulan kasi timbang, no! Galit na galit ako sa mga ambisyosa. There is a fundamental reason why you ended up scrubbing the floor. Because you didn't go to school. So, bago ka pumunta dito sa akin, kag insultuhon mo ko, siguraduhin mo, wala ka kurikong. Wala ka sang mga arite sa paa mo, wala ka sa anan, bilat sing iloy mo, kag may noseline ng ilong mo. Ginautos-utusan ka nga lang, Cole, are you okay? Cole, are you okay? Ginautos-utusan ka palang ganing diputa, kaya hindi ka pa nag-elevate sa iyong life, tapos insultuhon mo ko. Mapagmahal ako kahit ano ka pa. Ikaw man ay hostess, pokpok, is prikitik. Ikaw man ay isang house help maid ka. Ang maid ko gani nga biga-bigaon kada Sunday. Gani ginakwan ko sa, ginayaan ko kung saan sa magpunta. Bilat sing ilo, hindi ko ga-question. Ginabigyan ko pa sa isang bonus. Mahal ko ang mga talimbabaga. Pero pag inunahan ako, insultuhin ko sa mga alpot. Sasabihin nila nga ako daw, kuhan ako kanu sa Dubai, ano ako dito daw, aleli. Ako, paano ko nag-aleli? Bilat sing iloy. Gusto ko nila i-down sa mga EOD puta, tapos kung imbitarin ko magdebate sa akin, wala naman sang ikasa. Puta nyo, mga putang ina kayo. Share the live, share the live! Ano na nga ako nga baby boy man? Baby boy, come on me please. Are you okay, my baby boy? You want water? You want water, baby boy? Nag-hunger strike saya. Ang inyo, anay nga ano, ang stars nyo, ano maniman. Puro tambay, inutil, bilat sing iloy. Share the live, and please, ang inyo nga mga pa-stars. Sino ni Mang Tomas? Sino naman ni si Mang Tomas? Hello, Dying Fall, Fau Marie, Jim Harley, Esquadra, Chinita. Sino na naman ni sa Leo, Chris, Daddy Jerry Gary Hanonlilo. Sino naman nagagamit isang bilat sing iloy ni Mang Tomas? Fidel Rojo, Ginger's Kitchen, hi. Ay, hindi ko yung pagsuguan nga kalmahan ko, di puta kasi nuka. Para lang siya auton ka, and it's not gonna work like that. Nga siya auton, tagig kabi, pila gitang ngigin mo, ginapastar sa akon. Pila kabilog ang imo nga share live ko. Nag-share ka sang live ko damo-damo 1,000 kabilog para makalma ko kag para i-shout out ka. Special mommy with eggs. Huwag kang ano. Ambisyosa sa nagpalkuha na naman sa nagpa-interview ang alpot nga dagol nga pala itot, pala kantot. Kung sino-sinong lalaki ang nagabungkal sa kanyang ingro. Nga ano kagid? Nga sino ka? Magtotoo sila kano sa 6 years ni Sarah. Ay, hindi ka gani pinapansin. Wala time sa iyo si VP Day. Masama ang loob mo kasi akala mong bilat sing iloy ka. Everything that you give should be a trade-off. Kaya nag-campaign ka sa kanya, akala niya bigyan sa sang ano, bigyan sa sang lugar sa Malacanang. Bakit ka bibigyan ka ng lugar sa Malacanang, yung diputa? Kaway ka ni degree. You are a dropout. $1 whore. A cunt. And morally speaking, hindi ka naman pwede naman maging proud sa iyo, si BP Sara. Isa kang kabit. Ang bilat sing iloy mo nang aagaw ka sang tarugo. Yan palang gani ang imo nga status quo in life. Isa kang basura at aso ka lang bilat sing iloy sang tingog noon kag ni Romaldes nga ngayon din kick out ka na. Amo pala na ganing status mo, yun di puta, kag bilat sing iloy nakakamag-alpotology. Nose high ka na kung sa mga Arabic pa. Amo nakapangusang ilong gani yun di puta, do si sino ka na mag-asta. Dagdagan, but VP Sara is very smart. She didn't see any humility in you and benevolence. You are not even prudent at all. Why would you want to put somebody who is fucking arrogant, someone who does not possess loyalty? She smelled your bullshit 500 miles away like a shark could smell blood. Siyempre, bilat sing iloy abogada, nasa marunong, nasa ma-profile. Gusto niya maglagay bilat sing iloy sang unano nga undin nga dagol nga tagakwan. Taga-going bulilit sa kabinete, ito ang ginasama sang loob mo. Di sana kung well connected ka. Bilat sing iloy, amo na yun di pota ang imo nga press release na ikaw ay close kay Yeda kay Romaldas.
Bakit hindi ka nila malagay sa Malacanang alpot? Kahit pa lang sana taga-ula ka sang basura o taga-stapler ka sang bibig. Sang isa makagagagaga nga si Claire. Amo na lang ang pagyayabang mo. May maupod-upod ka kay Claire sa Iloilo. Akala siguro nila affected ko. Akala nila ma-affected ko. Dalawa ka mga buki nga mga alpot na hindi naman nakatilaw sa mga kantutan festival, sa mga green eyes nga mga malalaki talaga ang tarugo. Akala nila siguro bala maselos ko. Kaya nagpunta sila sa Iloilo. Bakit anong Iloilo? Paraiso? Pumunta sa syudad ko ang dalawa ka mga sinto-sinto nga hindi naman nakakain ang kanilang mga putay on a daily basis. There is nothing to be jealous about. Sa dalawang sinto-sinto, isa ka taga-going bulilit, kagang isa si Sisa. Ano ang iselo sa mga bilat sing Iloy? Si Claire gin-interview ni Boy Bunda do alipong do contestant saya bala sa linggo ng wika, hindi ka marunong mag-English, gidyan no? Boy Abunda was addressing you and using English language to maintain the integrity and the image of his show. On the other hand, ikaw, Claire, sinto-sinto nga alpot ka, nga tinagurian ka pa namang abogadang bilat sing Iloy mo, saan ka nag-aral di puta nga mababang paralan sang Santa Clara? Hindi sa nagasagot sang English do alipungoy, tinanong sa ni Boy Abunda, given the chance, if you're going to go to heaven, sabi din sang Inchosiro nga kalbo nga agi, sinong dadaliin mo sa langit? Sinagot siya si Bongbong Marcos. Define relasyon. Ano ang ibig sabihin ng isang relasyon? Bakit siyang dadalhin mo at bakit kayo mo pupunta sa langit? Isa lang ang destinasyon yung mga kawatan kayo sa impyerno. Inintay kayo ng tatay niyo si Taning. Hindi niya dadalhin ng anak niya sa langit, hindi dadalhin ng nanay niya. Hindi man tatay o mga kapatid, dadalhin niya si BBM. Ano kaya? Ano niya ka? Ikaw ang taga-tsupa, ya? 3 summers spotted. Siya dalay bilat sing Iloy man niya ang ako nga stars pala lulo. Pa-stars muna kayo, mga iudi puta kayo, sino ka para i-check ko gina message mo. Mabasag ko yan sa message mo. Share the live ang inyong mga stars. Hindi ka mo bala mag-feeling close bala sa akong kinagainit na akong ulo. Natamaran ko nga naga-feeling close sa akon, lalong-lalo na kung wala naman tayo sa mga conversations before. I do not like it when you tend to pretend that we are close, and especially when you comment here and tells me to read my messages. I don't even go to messages. I am even logged out from that messages. Gina-screenshot lang yan ng mga admins ko. Kung importante, gid ka ginapasa sa akin. Other than that, I don't give a shit. Okay? Gina-log out ko da nila. Ay, wow! Grabe ka mukha mo si Si Catherine Bernardo. Wow! Kamukha mo si Chucky mo. Mukha na oy kiru-kirupi. Kamukha si Catherine. Uy, grabe. Feel sa sinto-sinto. Nag-injection ka ba kanina, Atiban? Nung gin-interview ka ni Boy Abunda, nag-Atiban ka ba? Sandali lang, tinanta ditong interview sang gagagaga. Na buang-buang. Buba. Punta sila kano sa langit, di BBM bilat sing Iloy mo. Feeling ko siya ning kirida, siguro siya ning taga-Jakul ni BBM. Churos ang hangag yun. How far would you go to defend the president? As long as we will be telling the truth. As long as we will tell the truth. Ay, bilat sing Iloy. How far would you go to defend the president? As long as we will be telling the truth. Hindi naman ako pwede magtanggol kung may ililihim tayo na mali. So, as long na alam ko ang ginagawa ng Pangulo ay tama, Iya, di po. ipagtatanggol ko. Bilat. Hypothetical. Alam mo na hindi na tama. Would you still stand by the president? I will tell him. That's not correct. That's wrong. Let's make an action on that. Do you have that kind of a relationship? Nasasabihan ko po ang Pangulo. Nabibigyan ko po siya ng advice. Bilat si Iloy, grabe! Nabibigyan mo ng advice ang isang Judith? Ano niya ka, how? Advisor niya ka? Advisor niya ka sa
sa social economics? You are a spokesperson. It means ikaw ang kanyang mikropono. But that doesn't mean na ikaw ang taga-advise niya kung ano ang nangyayari sa society. Kagano ang dapat gawin natin sa ekonomiya nating nag-quicksand. Nabibigyan ko pa siya, so meron kayong close relationship. The only thing that is a sign sa mga tao na parehos mo nga mga spokesperson is to try to manage the damages that is around the corner of Malacanang. Spokesperson does not have, or it's only limited to say on behalf of the president or to make sure that he looks good. His image is well maintained in a very classy and plastic way. Wala doon nakasaad, kahit saan mo basahin Bilatsing Iloy ka, na-advisean yung presidente, sinungaling ang Bilatsing Iloy, abang ginatsupa mo sa, na-advisean mo sa. Anong advice mo sa kanya? Ang dapat sa ating bayan, BBM, ay ikulong ang lahat na hindi sumasang-ayon sa iyo. Ang dapat sa mga tao na nagrereklamo sa iyong pamamalakad ay dapat nating tugisin. Lalong-lalo na sa nangyaring lindol sa General Santos City. Kailangan ay paimbestigahan kung sino ang may kagagawan sa nangyaring lindol. Dapat ay managwat dahil itong lindol at pagwasak sa mga gusali ay meron dapat managwat. Mr. President, hindi pwede na ganun kalakas ang isang lindol kung walang isang tao or mga tao na nagsabotahe sa lindol na nangyari sa Mindanao. So dapat ito ay unahin muna bago ang mga flood control dahil maraming mabubukayo at mabibisto, Mr. President. Ang dapat na gawin natin sa lahat ng mga perwisyo na nangyari sa Gensan, tanungin natin si Jesus Christ at si God kung sino ba ang kanyang binigyan ng karapatan na lapastanganin ang ating mga gusali sa Gensan. Mr. President, kailangang panagutin ang sinuman na may kagagawan sa lindol na nangyari sa General Santos City. Wala akong sinasabi ng mga pangalan, ngunit at datapwat, ako man ay magkakaroon ng tinatawag nating conference call kay God, kay Jesus Christ. Tatanungin ko kung sino ang binigyan nila ng karapatan para ganituhin ang General Santos City. Kailangan pa imbestigahan daw kung bakit ganun ang lindol Bilatsing Iloy. Saan ka kumukuha sa teorya mo, uy, adik? Huwag mo kasi ginakumbine ang shabu sa store. Hindi ginakumbine Bilatsing Iloy ang metapitamin sa aseton. Dapat isa lang, kaya gaganon kakabubo. Sinong dapat Bilatsing Iloy nga sisihin sa lindol? Walang iba kundi si God. Ang Panginoon ng kalikasan lang ang pwede natin tanungin, Lord, bakit naman naglindol na 7.8? Tatanungin niya daw kung sino nasa likod sa lindol Bilatsing Iloy mo, si Jesus Christ. Ay gagagagaga, hanapin niya kung sino ang salarin sa nangyaring lindol sa General Santos City. Napagsasabihan ko po ang presidente. Ganyan kami ka-close. Kung ano ang mga bagay at hindi ko pwede siyang ipagtanggol kung alam ko na may mali. Alam mo na may mali, na ayaw ng presidente mo ang alpot ka na mag-follicle test dahil ang mga tao ay hindi naniniwala na siya ay normal. Dapat sinasabihan mo ang iyong presidente na pagawa ng veneer ang kanyang body double. Ipareho nila ang kanilang ngipin. Ang ngipin ng isang body double ay square. Ang isa naman, ang kanyang ngipin ay bulok. Sabihan mo rin ang inyong amo na dapat ang kanyang ngipin ay ipaprophylaxis niya. Kasi ang kulay ay iced tea na. Huwag mong hinahayaan ang iyong presidente na ang kanyang mga skin niya ay chararat. Hilamusan mo siya araw-araw, Claire, ng eyes. Bilat
bilat sing Iloy, siya pa shabu ng UD puta, yaya. Claire, ang shabu, isa lang ka-ingredient, metapetamin lang. Huwag mong i-combine bilat sing Iloy ang aceton. Ayan ang produkto, ang outcome, result. Sino ba naman bilat sing Iloy force majeure? Hanapin ka no kung sino ang may kagagawa sa lindol. Ay, bilat sing Iloy. Ang lahat na nasa Malacanang ay mga kuging. Nandyan no, nakalagay ang Gcash ko. Wala naman may nagabigay sa akin. Yung buta. Tapos may nagsabi pa nga siya, si Juan, kano si Chris Catherine Bernardo. Bigyan ko po siya ng advice. Advice? Nasasabihan ko po at nakakapag-suggest po ako. Yung Without pagsuggest him ko. reacting, Without him reacting. without him, reacting in a way that, you are his spokesperson and you should just be. Kasi ang kailangan po ng Pangulo, hindi lang sip-sip. Kailangan Sip-sip ka talaga. Hindi lang sip-sip. Bobo. Kasi ang kailangan po ng Pangulo, hindi lang sip-sip. Kailangan po niya ng mga taong magbibigay sa kanya ng tamang impormasyon. Meron po ako isang example. Meron po isang naturalization na inihain. Halos lahat ng lawmakers ay aprobado. And then, alam ko na mukhang medyo hindi magiging maganda yung sitwasyon. So I told him, Sir, kindly review this bill. Ito naturalization, application for the naturalization, pending before the Congress. At isasubmit sa inyo. Just try to study that. And he did. He vetoed it. After 3 months or 2 months, that person was accused of kidnapping. So nakikinig po ang Pangulo. How far would you go to defend the president? As long as Botigon, why is it that you could not construct a proper sentence in English? Why is it that you are too, too frozen every time you get into an interview? It is such a shame that for a person who is supposed to be committed to be a microphone of the president, someone who should be very eloquent, someone who should speak fluently in at least 2 languages, so to speak. Why can't you do that? There is nothing, not even an inch na pwede kang i-compare kay Harry Roque noon. You are an attorney, for crying out loud. And Boy Abunda was asking you very simple question. It was not even complex. You could not even give a precise, clear, or something extraordinary to impress the audience or to impress Mr. Boy Abunda. Do alipungoy, siya pala nakikinig pong presidente, yuta, dinebidensya mo. Dinebidensya mo nga sinabihan mo ko sa mga naturalization. Of all the things that the president needs to hear, for example, poverty, unemployment, no education, people who are suffering from dialysis, heart transplant, so many things that is better discussed with the president. Those people who are lying down, dying in our hospitals, wala kasang iba na pwede mapavito sa kanya, kundi ang mga naturalization, bilat sing Iloy na hindi wala naman may mamamatay. 2 months, 3 months from now, na-convict sa ano, day? Convict sa ano? You did not even specify what kind of conviction, who was this person, what was the case, and why that bill was that important to you, that you needed the president to read it over and over again, and for him to study it. First of all, the president is not a lawyer. The president did not finish his school. He does not even read and review anything because he does not know shit. Everybody knows that. He didn't study law. He is not a luminary of law at all. Para istadihan niya, he has an advisor in finance, he has an advisor in economy, he has an advisor in agriculture, advisor in social trading and chururut. He has an advisor in social economics and all. He has an advisor for shabu and cocaine. He has an advisor in everything. Lahat na ginagawa niya, doon nanggagaling, asawa niya, abogada, sa iyo sa makinig. Lisa Tanas is an active teacher of law and at the same time, a lawyer herself. Kung may isang tao nga dapat mag-review,
ang bilat sing Iloy ka sa mga bil-bil na yan, dapat ang asawa yung abogada, hindi ikaw. Gahuliday ka mo. Nagsisiping kayong dalawa ni BBM nga para ikaw mag-advise. Bilat sing Iloy ang assignment mo para ka maging aso magtahol. That is all. Wala ka na sa ibang assignment, ganon. Wala ka sa assignment. At ano naman ang pakialam nyo sa mga bil-bilat sing Iloy? Ano ka mo Senado? Mga lawmakers na alpot. Gaga. Anong pakialam mo kung meron man sang dapat mag-review sang mga bill sa Pilipinas na kasama at malapit kay BBM, hindi ikaw. Ang asawa yung abogada. Abno? Paano si BBM mag-review bilat sing Iloy sa umaga, tulog, sa gabi, gising? Saan danda siya magre-review kay gaamuna na sa gaamuna every time mo, kamangusi mo? Gaga. Bak sa bagay, alangan naman sila mag-hire sa matalinong tao, hindi nila mamanipulate. Alangan naman mag-hire sila sa tanas ang mas matalino kaysa sa kanya, mabubugris siya, correct? Siyempre mag-hire siya sa alipungoy na katulad nito nga imbisil. Tama? Sinungaling siya, siyempre. May lawyer ba na hindi sinungaling? Share the life. Ang mga stars dagdagan. That would be an insult to Lisa Tanas herself if her husband goes somewhere else to have a review if this and that is okay or if this and that should be changed or whatever. At anong pakialam na sa mga luwi alput? Daddy? Cooper? Correct, guys. Ang stars nyo muna dagdagan. Cooper! Come, mommy. Hi! I miss you. I want you. Go to your brother. Bilat sing Iloy, do ang iya nga papel wala kay BBM yung diputa, do advisor /PA /executive assistant. Tama. Ang stars muna, dagdagan nyo guys, yot malayas na kudugay-dugay. Tomorrow ko lang bugrisin ang mayor nga nagperma, mayor sa Bacolod City nga si Greg Gasatayang bilat sing Iloy mo. Ikaw ang pinakagago nga mayor sa buong Pilipinas. Second si Nadji sang San Pablo, Laguna. Mga kawatan kayo, nga mga nagperma ni noong congressman ng bilat sing Iloy yan nagperma ng ihudi puta niya sang impeachment ni VP Sara. Last year, nanalo ni sang bilat sing Iloy, Greg Gasataya, adiktos. May mga mansyon sa Palisade, may mga mansyon kung saan-saan sa Bacolod. 5 billion ang kanyang pork barrel sa flood control bilat sing Iloy. Pag umulan nyo di puta, kahit kunti, taliti lang sa Bacolod, gaanaw sila doon Noah's Ark. Hanggang dito ang tubig, maraming namamatay sa leptospirosis. Maraming nagasulod bilat sing Iloy sa manhole dahil hindi iya ginaayos ang Bacolod. Ang bilat sing Iloy mo, dumapatay ka sang kritisism ko sa'yo, nagkasukaso ang yu di puta. Malalaman ko sa Lunes or sa Tuesday kung sino ang putang ina nga bilat sing Iloy nga prosecutor nga naghimo sang resolusyon without me receiving any subpoena, without me receiving any counter, without asking me my counter affidavit. Nobody sa aming barangay, sa aming bahay nakatanggap sang subpoena. Kaya kung sino ka man nga prosecutor ka sa Bacolod, dumanda ka sa kung kalkalon kang bilat sing Iloy mo, kung ano ka extortionist ka kung paano ka ginabribe. Mag-close ka mo sang gago nga si Gasataya nga pala itot. Makawat sa Bacolod City, 5 billion. 800 million na di puta ang nalagay nga budget sa kanang memorial hospital. Kahit 50 kalansang hindi pa nabuo.
Kahit 50 ka pa ako, wala pa. Ang mga tao sa Bacolod, gutom. Wala na sa may ginalamon tuwing may mga ulan, tuwing may mga try job. Pero, ang iyong stepdaughter na anak sang asawa mo nga Japayuki, sang kabit mo, actually, kabit na kami tutuorin sa asawa, ang drama, yun ito si Erwin kag si Rafi. Sila ni sa mga maliliit titi, mga malalaki tiyan, ang mga bilatsing iloy nga nagkamkam sang lahat nga pira sang Pilipinas. Ang kabit mo nga alpot nga si Maita nga adiktos man nga bigaon, ang anak niya andoon sa nagabida-bida sang Cartier sa Hong Kong. Nakita siya ng ilang fans nga mga Pilipino ni Bugres, message ako. And ang pera ng ating bayan, bilatsing iloy, ang ginagawa ni sang iyo diputa, ginalaro nila sa money laundering. Ito ang mga kronis kag mga kampo ni BBM. Isa ni sa si Greg Gasataya, pakita ko sa inyo tomorrow ka lang, kay inaantay pa ko nga video mo nga gasyabu ka. Ginaantay ko lang nga ipadala sa kong bilatsing iloy ka. Until thy kingdom comes, hindi ka pupuntatan ang bilatsing iloy mo kang negro. Patay gutom, amuni sa Greg Gasataya, yan, nung congressman, tapos na yun, mayor na nisa. Nagpalitan na sila ni Albi, numero 1 din kakawatan si Albi. Ayan, 5 billion allocated 2023 to 2025. Ngayon, nag-mayor na ang bilatsing iloy. Ang lahat ng mga kalsada sang Bacolod, tunaw, quicksand. Tomorrow ka lang, kay ginaantay ko pa ang bungga-bungga kung nga ebidensya sa iyo. Ang mga anak niya, ginabandonarya rin daw si Rapi Tulpog, dang style sang diputa nga maliit din titi. Tapos, ang kanya ngayon nga ginaunungan, ang kanyang kabit, nga si Maita Alpot Gasataya, kag ang stepdaughter nga nagapahambog ang mga bilatsing iloy sa mga luxury brand. Mayor ka lang ka congressman yung diputa, 3 mansyon mo. Ang sasakyan sa mga iyo diputa, ginapangalan sa mga cousins, nephews, and nieces. Pwede ba lang hindi matrace ang nephews and nieces, itsura do mga homeless, bilatsing iloy, naka Land Cruiser? Nakayo diputa, Nissan, Tirano, kag mga Tesla? Bilatsing iloy, sa Bacolod lang nag-ilistar ang mga sapat, mga naka-Tesla, ang mga bilatsing iloy. Buwas ka lang, Greg. Kalukaluhon pa naman ka din bilatsing iloy mo ka nga puwan. Kalukaluhan, garlic fried rice ka tomorrow sa akin. Ang mga stars ba? Ang mga stars palalo-lo. Salamat sa napag 1,000 sa akyas. And also, ladies and gentlemen, our Ninoy Aquino International Airport, which I oppose. Long time ago, even when I was younger, I did not want that to be changed to Ninoy Aquino. I wanted that to be Philippines Airport Chururut, pero ginpalitan nila, okay na lang na iya. Binenta na sang bilatsing iloy nga presidente nga gobyerno natin for 48 billion. What is the cons kung ang isa ka public-owned, government-owned entity or isang bagay nga ginabenta sa ating gobyerno, hindi na takapalag. Hindi tayo kapalag kung gagawin nilang 10,000 ng terminal fee. Hindi tayo kapalag bilatsing iloy kung mga entrance fee gagawin nila 5,000. Pamahalo nila ang renta sa nagaparking ng mga eroplano. Example, mapunta dyan ng Emirates Airlines. Mapunta ang Lufthansa, Air Canada Airlines, tapos ang kanilang parking for 1 hour. Trying to get their passengers is, let's say right now, is 100,000 pesos. Since privatized na ngayon, mapinagusto na sila, wala na sa regulation, hindi na tayo kapalag ng magreklamo nga gobyerno na. May subsidy na ang government na ginabigay to maintain the airport, hindi na kasi privatized. Sa sunod saan ang 48 billion? BBM! Bininta na nila bilatsing iloy ang mga Meralco, bininta nila pati train, pati NLEX. Bininta na rin, wala namin natira sa atin ng mga Pilipino. Everything has been sold already. Right under a fucking nose. So ngayon, 48 billion, ngayon dudublihin na siya sang nagbili sa 48 billion. Saan nila kukunin? Ang 48 billion nga binayad sa Pilipinas, sa bilatsing iloy ito nga presidente nga kawatan sa ating mga consumers. So instead, na ang mga ticket papunta sa Hong Kong, papunta sa Japan, nagapalo lang mga 16,000, gagawin na nila 32,000. Why? Kay malaki na ang charge bilatsing iloy magparking sa ating airport mo.
Gagawin na nila 50,000 papunta Hong Kong, papunta Thailand. Magdudoble ang presyo kasi mahal na ang parking, mahal na ang mga surcharges nila. Magmamahal na ang mga pagkain, ang mga tubig, magmamahal na. Nagpaalam ni ang Bilatsing Iloy sa Filipino people to sell our airport? Wala! Wala na tayong wala na tayong pinag-aarian, Bilatsing Iloy. Tapos na, maya-maya magising tayo isang araw palalulo, wala ta kaluluwa, pati ang ating pikpik at mga titi na binta na rin. Lahat ng mga tsupa na binta na rin. Ito nangyayari sa Pilipinas, lahat binibinta ni BBM. Manang-mana sa Bilatsing Iloy sa tatay niya, worse pa siya. Their mother stole $10 billion from us when they were in power. And then she whined about her thousands of shoes that was stolen in Malacanang when they were ousted. But they forgot that they stole 10 billion, and now the fucking punitive and that fucking civil case that we're supposed to get from them, pinadismiss ang Bilatsing Iloy nga si BBM at ang mga never again sa mga Marcos, Yudi puta nga mga nagrali, si Dilima, si Chokno, Del Chokno, lahat ng mga MPA palalulo. Nakikipaglaban ba, Makino? Hindi nagkitsina ka sa Marcos. Ano ka ba, Makino? Bunjing. Ngayon, gidismiss ang kaso. That would have helped us, Filipino, to sustain, to add fucking budget to our economy, education, health, agriculture. Things like that. You let it go without even saying shit? Ti anong tong mga rally-rally ni sa mga yudiputa nga never again EDSA? Nagpakamatay ang iyong uncle, gago. Now he's drooling in his grave. Pagkatapos ni Ninoy, binigay ang kabuhi. Ay, di puta, wala ka balang masabi ngayon ba, Makino, bunjing? Bunjing-bunjingan. Kaya guys, tandaan nyo niya, ang mga pagmumuka sa mga Bilatsing Iloy, we are 32 million DDS. You should not be manipulated or even bought by the scrupulous fucking shit people. Kapag binigyan kayo ng bayad sa eleksyon, take it. Pera natin yan, hindi na nila pera. Take it, but do not vote for them. The worst government, imagine. Grabe, pati airport binibenta, pati NLEX, SLEX, Bilatsing Iloy, itong mga binibenta, dalay lang. Basahin ko sa inyo. Ang nabenta na at ang binibenta pa, baby, please. Get ready. We're gonna go now. Yeah, get up. Ang star sa dagdagan, guys. Malakat na ko dugay-dugay. May copy ako dito. Grabe. Bilatsing Iloy ang ang administrasyon natin. Hindi na sa dilawan, mga churorot, mga ganun, wala na iya. Puro sa tanan bayaran. Tapos ang gago, pag nga Erwin, it's not our job to investigate. Our job is to do law. Bakit tayo makikialam sa flood control? Quasi-judicial na siya ang Senate. Quasi, meaning, you're allowed to call someone, to subpoena someone. In aid of legislation, you're allowed to question sa mga dapat imbestigahan, sa mga corruption and whatnot. Wala ka na ay sa bagay, paano mo bibalaman? Erwin, how would you know? You're a non-lawyer. You did not even have the chance to work in a law firm to be a paralegal. Hindi mo alam kung ibig sabihin quasi? Baka ang alam mo lang quasi-mudo. May post ako nito sandali lang admin. Ang post ko ni balang ako ang ibaw manda lang sa akin ha, tomorrow, Bilatsing Iloy, yung bugresan ay talaga tayo dito. I don't know kung na-post ko to or what.
Admin, can delete mo? Dali lang guys, tanawin ko na din. Ang Buddha kay Villanueva, I don't know. Parang lilipat siya. I don't know where is it, but I am going to find it. Ang mga nabenta na kag-ibibenta pa lang. Keep quiet, both of you! I'm live! Well, what he is doing right now is he's giving us a lot of monologue. Naiinis na nga ako, napipikon. Sa mga drama ni Kwani Pimentel. Jo, kung gusto mo lumipat, lumipat ka na lang. Huwag ka na lang magcharito suli sa amin nga madami kang mga salita. Nga mga kailangan kung mag-imbita ng mga chururo-chururo, diretsuhin mo na lang kami. Total, nag-expect naman kami na marami sa inyo ang magkampyo partido nga magpunta doon sa Piki, Bilatsing Iloy, nga black ni Gatchalian dahil lahat naman kayo mga magnanakaw. Hindi naman lahat. Diyan sa Senado, iilan lang talaga ang true blue. Expected na yan, basta gani, mag-iba-iba na ang mga dialogue. Hindi na natin makikita ang inyong mga loyalty na talagang airtight. Alam na namin, huwag mo na kaming paasahin. We know already. So, Mr. Pimentel, kung mag-attend ka man sa Tuesday, kasi tomorrow is still holiday, Islamic New Year. So, kung mag-attend ka man sa kung ano nga papatawag, special session ni BBM, alam na this. Wala naman kami expect ng anything from you. Kasi marami ka naman basang plunder cases at hindi ka naman katulad ni Jinggoy na nanindigan talaga ng kanyang integridad. Support ka din siguro dahil ginanerbana ka rin. Katulad ka rin ni Sinunisa ni Chiswis nga munyeka Barbidal na ginerbana din kasi may mga video nga kahawak sila sa tanas. Kaya ikaw gina-nervous breakdown. Alam na namin. Joel, sorry, Pimentel. Sorry, Pimentel. Joel Villanueva pala. Joel Villanueva. Huwag mo na lang kami ginamonolog kag mga extemporaneous speaking. Maya-maya ka may mga video ka explanatory. It's so exhausting. That is so an emotional exaggeration. So if you wish na ikaw ay mag-backdoor method at ikaw ay mag-over the backdoor, okay lang. Naaaninag na rin namin, kag-expected na rin namin yan. So, carry on. Isa naman lain mo na yan si Coco Pimentel. Villanueva pala, sorry, my bad. Dupariho kasi sila itsura. Noon bala, gusto ko na pala si Pimentel. Noon. But I don't know now, kasi iba na rin kanyang path. Senator Villanueva, sorry, I stand corrected. Senator Pimentel, Senator Villanueva, kay pareho sila itsura. Oo, mabalik na naman ang laglag-bala, babalik na naman ang nakawan, babalik na naman ang mga everything. Wala na tayo, hindi na tayo kapalag dyan kasi hindi na government eh. Tapos saan ka magre-report? Wala ka na re-reportan. Kasi sila na lang kaya kayo, mga OFW, pag umuwi kayo, dapat wala kayong dala. Ang dala nyo, bagahin nyo lang, carry bag nyo lang. Ang lahat na pasalubong sa pamilya nyo, ipa-LBC nyo na. Or ipa-FedEx nyo. DHL. Wala na kayo sa mali-malita. Kung magdala man kayo malita, damit na lang kasi nanakawin na. Laglag, baryagang na naman ulit. Ay, okay, buwas na lang ga. Bukas na lang, patapos na ko. Nabinta na galing Pilipinas, wala na. Pati mga titi, kag mga pikpik, benta na rin. Pati tsupa, benta na rin. Wala tayong magawa kasi lahat sila may mga pitik din eh. Iilalang alam nyo if ever VP Sara is going to get impeached. Dahil nga manipulated nila Masado, next in line is Cayetano. Kaya dapat si SP Cayetano should not let go of his position. Wala sang iba nga wala sang iba dapat nga magpalit sa kanya. Dapat itong pinaglalaban natin. So every time you see
Any DDS, ito na lang talaga ang sword natin, guys. Our mouth and our thumb or pen. This is our only hope to keep disseminating informations na ito ay aabot sa dapat na abutan. Sana something is going to transpire na hindi na tayo magantay pa sa 2 taon kasi nga VP Sara has made it clear that she is not into sedition. She is not going to tamper the Constitution. Aantayin na lang natin na talagang ma-officially announce na patay Taishi na ang Bilatsing Iloy nga bangag. Kasi syempre si VP Sara hindi naman siya katulad sa iba nga patay gutom ng patay gutom ng posisyon katulad kay Gloria Arroyo noon nga ginagaw ya kay Estrada at kay Cory Aquino din na legitimately hindi naman siya dapat na nagpresidente. She was just a housewife who cooks and knows how to speak French. Wala sang experience sa kung ano nga legislatibo ginawa sa sang presidente just because Ninoy died. VP Sara is not like that. She knows the Constitution, she knows her place, and she is waiting patiently without exhaustion because she knows that she is going to be the next president. However, nevertheless, I am very positive, and everybody should be very positive like me. Because if something that we really want, na talagang inihingi natin araw-gabi, na mamatay ni ang mga Bilatsing Iloy nga mga kulto, the universe is going to conspire at ibibigayan sa atin. So magpangadi na lang ta, guys. Tayo'y magdasal na lang nga mamatay na lang yung Bilatsing Iloy nga badidubol, nga ma-affect siya sa blabang grabe, ma-overdosan sa sang cooking. Or, kung mag-travel yung Bilatsing Iloy, ma-crash landing na lang. Amo na lang gid na ang ating hope. And I always believe that prayers is stronger than anything else. Mamatay siya, ginisa kukunin, ginisa ni taning. Ganyan po dapat na nagkukontent, may pusong bisan. Ay, by the way guys, maybe, kung hindi pa magsagot sa akin, kung mag-refuse pa rin ang mga 18 Marines, grabe talaga sila kamakabayan ng 18 Marines, I swear to God. So, I've been waiting for their bank accounts na para masendan ko through speaker mic sang ating tulong sa kanila. I still have it, don't worry. Ang gusto nila mangyari, itulong na lang sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. And nagapilit talaga ako na iba naman ang tulong sa Mindanao, iba naman ang tulong sa inyo. Grabe, gini sila ka mga patriotic na mga tao. Talagang ako ay bow down talaga sa kanila. Alam niyo ang sabi nila, masayang-masaya kami, Iloy, Mami Iloy, sa iyong effort na magbibigay ka sa amin. Pero please, Mami Iloy, ibigay mo na lang sa mga nasalanta ng lindol. Tumulo talaga ang aking luha. So, on Tuesday or Wednesday, kapag hindi ko ma-change ang kanilang mind na ibigay ko dapat sa kanila kay kunti lang, nga at least meron sila blasang something. So, I'm going to choose at least mga 6 to 10 families na bibigyan ko sa tag 5,000. I-announce ko dito, pipili ako sa pinakagrabe nga situation. So, let's see. Yan ang isang alternative ko na lang kasi gusto nila nga itulong ko. Thank you so much, 1,000 stars. Maricel Ang, thank you ga. Na itulong na lang ito ang mga tao na mga selfless. Hindi nila iniisip ang kanilang train talaga sila na maging selfless. And I truly believe in my heart, in the depth of my heart, in every crevice, in the crevices of my heart, na itong brave 18 Marines, totoo talaga silang mga tao. Gina-refuse nila ang lahat na tulong sa kanilang monetary. May mga ibang mga vloggers din na nagkukwentuhan kami. Talungin niyo si Attorney Levy. Gusto nila ibigay sa nasalanta ng lindol. Kasi sila naman daw, hindi naman sila na ng lindol na apektuhan. Grabe talaga ang mga taong to. Believe ako sa kanilang sakripisyo. So, that will be if that's the case, ma-choose na lang ako dito ng at least kung ano ang pwede kong ma-stretch sa budget na supposedly para sa 18 Marines, ibibigay na lang natin sa mga victims of love, sa victims ng lindol. Okay naman na kay for a cause. So, by Tuesday or Wednesday, kasi holiday pa namin tomorrow, meron pa ako mga chururut dito,
So, just send me your the pictures, any evidence na kayo talaga ay dolor. Especially dyan sa Glan, sa Sarangani. Send me your stories kung ano kalala ang inyong pinsala. At pipiliin ko lang talaga guys, yung talagang grabe gid bala nga, wala gid sang natira sa kanila. Limited lang naman ang ating funds. But, sa awa ng Diyos, meron tayong mababait na mga 18 Marines na handang magsakripisyo ulit para sa atin. Kaya mahal na mahal ko kayo, Brave 18. Maraming salamat sa mga Ilonggo dyan na member ng Brave 18 Marines. Ako po, proud na proud gid ako sa inyo nga ako dugo Ilongga, kag kamo dugo Ilonggo. Habang buhi ko, utang ko nga kabalaslan sa inyo ang akon nga safety, kag sang akon nga pamilya, nga wala kita ginlusob sa mga terorista tungod dito kamo na nga buhi sa bukid kag gimpang teroray nyo, gimpang taysi nyo ang mga tao nga gusto mag-angkon sang aton nga bayan. Madamo nga salamat sa inyo kag ako man ay nagadugo ang korason ko nga hindi gid sila kay mas kinahanglan daw sa mga taga General Santos kag mga taga Sarangani. May mga iban nga tao nga damo kwarta but they refuse to help. Kanya-kanya naman talaga ang ating heart. There are so many people that does not possess 101 sympathy, and not a lot of people practice sacrifice. But if you are going to look into these eyes and to look at the selflessness of this brave 18 Marines, you would feel ashamed of yourself. The humility that they display, the benevolence, the piousness that they have is by far the best form or language of love and patriotism. Maraming salamat guys. Kami ni Daddy Bugs ay may pupuntahan. So I will see you again tomorrow, inshallah. God willing, stay beautiful and do not chupa the tarugo that doesn't belong to you. Au revoir.